Amen po mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Sa po natin mga Bible sa 2 Corinthians chapter 9. Chapter 9, babasahin po natin tatlong verse. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Amen. Diyan na po ba ang lahat? Amen. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay-sabay po tayong magbasa. Ready? Basa. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Everyone according as his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly of the necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, be abound to every good work. Amen. Kaya namin sa Diyos. Sige tayong wisdom. Diyos na magpala. Kami po kami Lord God. Nauna kami po nagpasalamat sa pagkakataon na muli. Dito niyo po kami Lord. Sasagawa po yung aming prayer ministry of the church. Lord, salamat po sa oras at panahon na ibinigay niyo po sa amin. Bawat isa Lord God. Marami pong pinagkabahan, but still Lord, ang kalugan po ang siya po na inibabaw at kaya nandito kami. Lord, bago kami patuloy, patawad po sa mga kasalanang nagawa. Kasi namin na kami po makasalanan na maya't maya nakagawa at nakagawa ng kasalanan ito Lord God. Kaya Lord, pinisyon niyo po kami. Kung may nakita po kayo anumang mga kapintasan sa aming puso, nabasin niyo po Lord God. Sa gayon, kami po ay magkaroon ng worthy sa inyong harapan. Bigyan niyo rin po kami na pusong mapagpasakop Lord, pusong handang makinig po sa inyong salita. Umasa Lord na mensaheng aming pag-aaralan sa gabi ito ay magdadala nawa ng pagpapala sa amin bawat isa Lord God. Maraming salamat po. Umasa po Lord sa inyong banal na Espiritu. Nawa, salita po kayo. Nawa ikaw po ang aming nagtataas Lord God. Ako po ang niraba po Lord. Power niyo po ako. Ekip niyo po ako Lord. Sana po. Isagawa ko po. Ano po ang inyong kalooban Lord God. Ito po na hindi po madali. Lord God, sa inyong pangunguna po po yung lubos na umaasa. Salamat po Lord sa inyo pong papuri na lahat ng ito. Ito po ang aking mga tamos dalangin. Hinihingi sa matamis na pangalan po ng Panginoong Kristo. Aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Dito po. Sa ating pag-aralan po, ito po yung aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Pinamagatan ko po siyang the value of giving. The value of giving. Dito. Marami mga tao, mga kapatid, na kumbaga nagbibigay dahil sa obligasyon na lang. Tama? Sa mundo po kasi na ating ginagalawan, masasabi natin na ang lahat pira-pira na lang. Wala nang halaga. Kumbaga, ang lahat ay nakabase na lang sa material na bagay. Tama? Patid po natin, lalo na po sa mga kaganapan ngayon, timely topic po sapagkat may mga issue po ngayon na talaga namang parang nakapangilabot. Kaya nga po, ugma po yung naging mensahe natin, ano? Kaya dahil po sa mga katulad niyan, mga kaganapan na yan, ang pira na lang, napakamahalaga. Lahat, gawin ang lahat para lang magkapira. Pero dito mga kapatid, dahil dito nagiging mabigat ang pagbibigay para sa karamihan na para bagang isang responsibilidad na lang
kaysa isang sabihin nating pribilehiyo o oportunidad na dapat maramdaman natin o ikagalak natin kapag tayo ay nakatulong. Ngunit kapatid, sa gabing ito, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ay ay nagtuturo po sa atin ng mga kakaibang pamantayan. Kaya nga sa 2 Corinthians na ating pag-aaralan, sabi niyan, every man according as he purpose it in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang sabi dito. Kaya dito mga kapatid, ipinapakita sa atin dito na ang tunay na kagalakan habang tayo ay nagbibigay, kumbaga yung pagbibigay ay hindi po nasusukat sa laki. Tama? Ito po yung nasusukat kung ano po ang posisyon ng ating puso, kung tama ang ating puso. Isang pusong handa ba? Isang pusong masaya? At kusang loob na nagbibigay? Yan po yung ating pag-aralan ngayon mga kapatid. Kaya nga si Apostol Pablo, sumulat siya sa mga taga-Korinto upang hikayatin silang maging bukas palad. Dito mga kapatid, sinabi niya na ang pagbibigay para sa mga kapatiran ay, kumbaga, nangangailangan. Kumbaga, talagang kailangan. Kaya kailangan yung kanilang pagbibigay. Kaya dito sa kanyang sulat, pinaalala niya na ang tunay na halaga ng pagbibigay ay sabi ko sa inyo kanina, wala sa laki ng halaga, kundi sa tunay na kondisyon at motibo ng ating puso. Amen? Kaya dito mga kapatid, ang tanong, what is the true value of giving in accordance with the Word of God? Ano po ba talaga yung pinaka-tugma, totoong kahalagahan sa pagbibigay? Ayon po sa salita ng Diyos, na siya po yung ating bigyang kasagutan sa ating mga pag-aaral ngayon. Kaya unang punto mga kapatid, giving shows the condition of the heart. Sapagkat sinabi sa atin ng verse 7, letter E, every man according as he purpose it in his heart, so let him give. Ang sabi dito, malinaw dito mga kapatid, na according to the Bible, sabi sa atin sa salita ng Diyos, sa pagbibigay pala ay may kinalaman ito sa ating puso. Tama? It involves our heart. Bakit po? Sapagkat ito isang paraan na may papakita natin sa Diyos yung ating saloobin na tayo pala ay talaga mayroon tayong pananampalataya o pasasalamat sa Kanyang katapatan. Amen? Ito kasi natin napapakita sa Diyos yung ating mga pasasalamat, yung Kanyang mga biyaya, kung ano po yung ibinalik natin sa Kanya. Kasi kung tutuusin, ang Diyos, siya po ang unang nagtapat sa atin. Kaya dapat maging tapat din tayo sa ating pagbibigay. Tama? Kaya dito mga kapatid, it is the reason why na may hinahanap ang Diyos na tamang kondisyon sa puso ng tao. Na kapag siya ay nagbibigay, so wala po sa laki o maliit na halaga nakatingin ang Diyos. Hindi sa laki o sa maliit na halaga nakatingin. Kung hindi, nakatingin siya sa iyong puso habang ikaw ay nagbibigay. Kung ikaw ba'y may tamang puso, may tamang motibo, diba? May tamang layunin. Kasi may mga tao na nagbibigay na parang, sabi nga diyan napilitan na lang. Tama? Sabi sa ating talata, not grudgingly. Diba? Kaya dito, ano po ba ang desire ng Diyos para sa atin? What God desires is that your heart is right. The purpose is right. Dapat yung desire ng Diyos, makikita sa atin na yung puso natin ay talagang right. And then, mayroon siyang perspective na talagang, kumbaga, perspective natin, magbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon, lumago ang gawain ng Panginoon, masusuportahan ang lahat ng ministry sa church natin. Tama? Kasi mga kapatid, malinaw po dyan na sinasabi,
dapat sa ating pagbibigay, dapat malinis ang ating puso. Kumbaga nagbibigay tayo masaya, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos unang-una at din of course mahal natin ang gawain niya. Amen? Kaya mga kapatid, walang pinagkaibigan sa isang bata na parang yung isang bata binigyan siya ng piso sa kanyang nanay, di ba? Para pang upiring. Piso binigay sa kanyang nanay para upiring. Sa halip na ang bata malungkot, pero ngumiti siya at sinabi niya sa Panginoon, Lord, maliit lang ito, pero mahal kita. Amen? Dapat ganyan tayo kapag nagbigay. Dapat yung puso natin, kumbaga, dahil ginawa natin ang pagbibigay, of course, dahil mahal natin. Hindi ba? Kaya sa pagbibigay, napakamahalaga na mayroon pong kondisyon, mayroong kinalaman sa ating puso, ang sinasabi dito. Kaya dito mga kapatid, ang sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, ang sabi dito, there will your heart also. Mga kapatid, ipinapakita dito kung saan ka nag-invest. Di ba? Kumaga, di maaaring mapaghiwalay ang kayamanan maging ang ating puso. Ipinapakita rito na kapag kung saan tayo nag-invest, kapag sa sanlibutan tayo nag-invest, ang puso natin nasa sanlibutan. Kapag tayo naman ay nag-invest para sa gawain ng Panginoon, para sa espiritual na mga bagay, nag-invest tayo sa langit. Yan po yung makikita dapat natin. Amen? Kaya dito mga kapatid, ang tanong ko, saan ka nag-invest? Tandaan natin, kapag tayo ay nag-invest sa sanlibutan ito, pang sanlibutan lang yan. Mga kapatid, makita natin sa mga kaganapan ngayon, lahat ng tao nag-invest sa pansanlibutan na kayamanan. Pero anong nangyayari sa kanila? Napahamak sila. Hindi ba? Marahil masabi natin ang Diyos na ang gumawa ng paraan para lang mabunyag yung kanilang mga katiwalian. Tama? Sa buhay din naman natin mga kapatid, maaari rin namang mangyayari sa atin ang mga ganyan kapag tayo ay hindi tapat o nagtatapat-tapatan lang sa Diyos. Dapat ipakita talaga natin na tapat tayo. Nang sa gayon, hindi tayo mapupulaan. At ang Diyos na ang gagawa ng paraan para mabunyag kung ano tayo. Amen? Yan po yung dapat yung ating iingatan. Kaya dito mga kapatid, malinaw dyan na ipinapita na ating kayamanan sa puso ay hindi mapaghiwalay. Sinasabi ko. In other words, ang pagbibigay ay gawain ng Diyos yan. Yan ay, eternal investment sa pamamagitan ng tamang puso. Tama? Saan tayo nag-invest? Sa sanlibutan? Sa langit. Dapat bilang Kristiyano, mag-invest tayo sa langit. Amen? Kaya ano dapat ang kondisyon ng puso kapag nagbibigay? Unang-una, sa point natin, a heart that gives cheerfully and willingly. Dahil sabi sa atin ng verse 5, yung salita dyan na hindi gaya ng sapilitan. Yan yung ating bigyan ng pansin. Kumbaga, yung napipilitan kasi, hindi talaga tamang puso yan. Dahil nagbibigay ka lang, dahil parang iniisip mo, may obligasyon ako. Nagbibigay ako ngayon, hindi ako nakapagbigay, nahiya ako. Dapat nagbibigay tayo, dapat tuloy-tuloy yan, constant yan. Kung ano yung ating mayroon tayo, ibigay natin ang para sa Diyos. Dahil binabalik lang natin yan. Sa Kanya yan, pag-aari niya yan. Yan po dapat ang makikita natin. Kaya a heart that gives cheerfully and willingly. Malinaw na ang ipinapakita dyan ni Paul mga kapatid dito sa verse 5, yung hindi gaya ng sapilitan. Kumbaga, ang pagbibigay ng kusang loob, hindi napipilitan dahil iyan ang tamang puso. Amen? Kumbaga mga kapatid, if this moment, kung batid natin na tayo ay hindi pa pitfall sa Panginoon, kung tayo ay hindi pa pitfall sa pagbibigay sa Panginoon, masasabi natin mga kapatid na hindi pa o wala pa sa tamang kalalagayan o kondisyon ng ating puso. Amen? Hindi po tayo, kumbaga na parang sa ating lahat yun. Kumbaga applicable sa ating lahat yan. Hindi po tayo nagbabanggit kung sino
Lahat po tayo, mayroon pong responsibilidad sa salitang iyan. Maging ako man. Dahil siyempre, nakita natin yung kalalagayan natin. Walang pagbabago. Ganon pa rin. Amen? Maraming desire si pastor, pero hindi natin nagagawa. Bakit? Yan na nga. Maaari bang sabihin natin na ang puso natin hindi pa tama? Hindi malinis? Mga kapatid, remember mga kapatid, the right condition of our heart, mga kapatid, kung kuripot man siya, o bukas palad man siya, siya pong magdidikta sa magiging bunga ng ating mga pagsisikap. Amen? Yan po dapat yung ating makikita, mga kapatid. Ang sabi sa atin ng verse 6, anong sabi dito? Sabi dito, datapot sinasabi ko, ang naghasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghasik na sagana ay mag-aani namang sagana. So malinaw dyan mga kapatid na ang Diyos, di ba? Ang Diyos yung nagbibigay kapag tayo ay tapat, kapag tayo ay bukas palad, kung tayo ay hindi kuripot, ang Diyos nakikita niya yan. At siya po yung nagbabalik sa atin yan. Mas lalo tayong pagpapalain. Amen? Yan po yung right condition of our heart. Tandaan po natin, yung kakuliputan natin o bukas palad man tayo, yan po yung magdidikta sa magiging bunga ng ating mga pagsisikap. Masasabi ba natin kaya tayo naghihirap? Kasi hindi natin ginagawa, hindi natin binabalik o binibigay ang para sa Panginoon? Hindi ba? Isalita ng Diyos yan eh. Marahil maging ganyan nga. Bakit po? Malinaw dito mga kapatid sa verse na yan. Si God nga talaga ang tagapagbigay ganti. Whatever we sow, mga kapatid, anuman ang ating inihasik, si God po yung nagbabalik niyan. Kung tama ang puso mo, nagbigay ka ba ng tama? Of course, ibabalik ni God yan, sobra-sobra pa sa iyo. Walang nawawala sa'yo, walang talo kapag tayo nagbibigay sa Diyos. Meaning, kapag pinagdamutan natin ang Diyos, ang gawain ng Diyos, of course, pagdadamutan din tayo ng Diyos. Amen? Ang sabi sa atin ng verse 8, anong sabi dito? At maaring gawin ng Diyos, sabi dito, na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Malinaw dyan mga kapatid na si God ang nagbibigay sa atin. Siya ang nagbibigay ng bunga kapag tayo ay gumawa ng tama. Amen? Sa madaling salita mga kapatid, giving is like sowing. Amen? So if your planting is not from the right condition of your heart, don't expect a bountiful harvest. Amen? Kaya, minsan naghirap tayo eh. Diba? Dahil nga hindi tayo tapat sa Diyos. Ano pa ang kondisyon? Ano pa ang ibang kondisyon ng puso sa pagbibigay? Ikalawa, una, a heart that gives cheerfully and willingly. Letter B, a heart that sees giving as an opportunity and privilege. Amen? Dapat iyan ang dapat makikita rin natin. Na ang pagbibigay, opportunity pala yan. Privilege pala natin yan. Amen? Amen. Dito, when God used us, sabi dito mga kapatid, kapag tayo ay ginamit ng Diyos as a channels of blessing, sabi dito, channels of blessings to others, it is opportunity and privilege na maituturing. Malinaw talaga mga kapatid. Kung mapapansin natin, in this verse mga kapatid, sa verse 1 and 2, anong sabi dito? Ang sabi dito, sapagkat tungkol sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Sabi dito ni Paul, sapat nakilala ko ang inyong sikap na aking pinagmamapuri tungkol sa inyo, sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahandang 1 taon na
at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Ano yung pinabita dyan ni Paul? Mga kapatid, kung mapansin natin ang verse na iyan, pinagmalaki ni Paul sa mga taga-Macedonia ang yung eagerness ng mga taga-Korinto sa kanilang ginawang pagtulong sa mga sa mga kapatiran na naghihirap sa Jerusalem. Amen? Na marahil mga kapatid, sinabi diyan, sila ay, naisabihin dyan ni Paul, yung eagerness nila sa pagtulong sa kanilang kapatid. Kumbaga, yung giving is, nais ipakita ni Paul na yung eagerness ng mga taga-Korinto, tinuturing nila na ang pagbibigay ay opportunity at privilege. Amen? Kaya dapat naway maging ganyan din tayo. Hindi ba? Yan ang tinitignan nila. Ginawa niyang halimbawa ang taga-Korinto sa kanilang pagbibigay. Kaya dito, kaya lang, ang nakakalungkot kasi minsan sa atin, marami sa atin na bilang giver, particular na sa panahon natin ngayon, hindi tama ang kanilang puso. Tama? Nakita kasi nila na ito'y isang kalugihan o kabawasan sa kanilang ipon. Kapag nagbibigay, iniisip nila, lugi naman ako niyan. Iniisip nila, kabawasan sa kanilang account. Kabawasan sa kanilang bulsa. Yan ang iniisip ng mga tao ngayon. Kapag nagbibigay, hindi nila tinitignan kung ano yung kagalakang hatid. Hindi ba? Sa pagbibigay, dapat maramdaman natin yung kagalakan ng ating puso sapagkat tayo ay nakatulong. Maging sa gawain din natin. Tama? Kaya dito mga kapatid, dapat makita natin na ang pagbibigay talaga, kumbaga, yun ay opportunity at saka privilege sa atin. Amen. Kaya lang nakakalungkot. Yan nga ang madalas ang kalalagayan eh. Kapag nagbigay tayo, iniisip natin, nabawasan yung ipon ko, lugi ako. Ang sabi sa atin ng Acts chapter 20 verse 35, anong sabi doon sa huling parirala? Ang sabi doon, it is more blessed than to receive. Mga kapatid, malinaw pala dyan na kumbaga, mas pinagpapala pala yung nagbibigay, hindi pala kalugihan. Kaya kapatid, kung naniwala ka sa Diyos, kung may takot ka sa Diyos, magtapat tayo sa Panginoon. Hindi po kalugihan ang magtapat. Hindi po kalugihan ang magbibigay. Amen? It is more blessed than to receive. Malinaw po dyan, Acts 20, verse 35. Ibig sabihin, kapatid, hindi po kalugihan. Panalo po tayo kapag nagbibigay tayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yan ay daan patungo sa maraming pagpapala. Amen? Kaya dito mga kapatid, God is the one who knows our heart. If our heart is right, God bless us. Tama? For God loveth a cheerful giver. Sabi sa atin ng verse 7, mahal niya yung taong masaya kapag nagbibigay. Mahal niya yung taong masaya kapag matulungin. Dapat ganyan tayo. Walang katumbas na kayamanan mga kapatid when God please us. So giving should not be considered as lost. Hindi po natin ituturing na talo ang pagbibigay. Kapatid, tulad ng isang magsasaka. Alam niyo ba ang isang magsasaka? Sa tuwing siya ay nagtatanim, hindi siya nag-iisip o nagrereklamo na nabawasan ang kaniyang binhi. Hindi ba? Kapag nagtatanim, nagpakawala ka,
nagbibigay ka. Pero yung magsasaka, hindi niya iniisip na nabawasan ang kanyang binhi, bagkos nakita niya na ito'y investment para sa darating na maraming ani. Ganyan dapat tayo kapag nagbibigay. Isipin natin na mayroong darating na maraming biyaya sa ating buhay kapag tayo ay nagbibigay. Amen? Kaya dito mga kapatid, ganyan yung isang magsasaka. Dapat maging ganyan yung karakter natin. Number 2 points. Anong number 1 natin? Giving shows the condition of the heart. Number 2, giving is an act of worship. Mga kapatid, act of worship, ang sabi sa atin ng verse 7b, not grudgingly or of necessity. Malinaw po yan. Ng isang mananamba, ay hindi po katangian o ugali niya yung mga ganyang binanggit dyan. Yung grudgingly, yung parang nagdadabog ka, masama ang loob mo dahil nakapagbigay. Kung ikay tunay na mananamba, dapat ituring mo na ang pagsamba ay act of worship. Diba? Magbigay ng hindi padabog. Because the one who worships God is carefully, a grateful heart siya. Diba? Yung sinasampa natin na Diyos, siya ay grateful. And recognizing that God provided everything. Dapat yan yung makikita natin. Yan yung ma-recognize natin kung sinong sinasamba natin. Act of worship. Dapat ganito ang magiging view natin o pananaw. Yung isang taong sumasamba, di ba? Act of worship. Malinaw po yan. So kaya ka nagbibigay dahil, dahil mahal mo ang Diyos at ang kanyang iglesia. Amen? Mahal ba natin ang Diyos? Mahal ba natin ang iglesia? Of course. Di ba? Mahal natin ang iglesia. Therefore, as God worshiper with good heart, unang punto mga kapatid, we should be generous to the church. Bakit po? God is the author of giving. John 3:16, anong sabi dito mga kapatid? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Maliwanag dyan mga kapatid, na si God yung unang nagbigay sa atin. Si God yung unang nag-abot sa atin. So if we really love God, we should also love His, ecclesia. As a response to His love for us. Bilang tugon natin yan sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi natin, God is the author of giving. That's why we should also, generous to Him. Hindi po tayo sa pastor nagbigay o kanino man, kundi sa Diyos. Yan po yung tandaan natin. Di ba? Nagbigay ba tayo dahil kay pastor? Hindi Nagbigay ba tayo dahil sa kapatiran? Kung kanino mang kapatid? Binigyan natin yan dahil sa Diyos. Ang Diyos po ang binibigyan natin. We should not consider that giving is only financial obligation. Huwag natin isipin na obligasyon po yan. Dapat isipin natin na iyan ay, yan ay dahil sa Diyos. Kung ba yan po yung response natin, sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Diba? Siya ang unang nagmahal sa atin. Tandaan po natin yan. Ito pa, when God gave His begotten Son, anong sabi diyan? He gave His very important part of His life. He gave His very important in Him. Diba? Anong binigay niya? Ang kanyang pugtong na anak. Yung kanyang kaiisa-isang anak. Gaano kasakit yon? Nagbigay siya, hindi tira-tira.
Yan dapat ang makita natin. Halos walang natitira sa Kanya. Binigay niya yung mahalagang bahagi sa Kanyang buhay. Amen? Kaya dapat ibalik rin natin sa Kanya kung ano man yung binigay na niya sa atin. Ito dapat ang makita natin, mga kapatid. Although we cannot save in giving, tandaan natin yan. Hindi po dyan tayo naligtas dahil sa pagbigay. But, it is the evidence of our salvation. Tama? Ebidensya po yan. Na tayo nga ay ligtas na. Kaya tayo nagbibigay. Kaya tayo bukas palad sa gawain ng Panginoon. Yan po yung katangian ng isang taong tunay na ligtas. Amen? Kung tayo ay anak ng Diyos, diba? At talagang ligtas ka na, ligtas na tayo, we should not hesitate to give bilang bunga ng bagong buhay kay Kristo. Yan po yung ating bagong buhay kay Kristo. Nung tayo ay niligtas niya, nakikita na natin, dapat makita sa buhay natin yung katangian ni Kristo. Verse 13, anong sabi dito? Palibhasa sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay nilululahati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa gandang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Malinaw dyan, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang unang nagbigay sa atin, niligtas tayo ng Diyos, dapat makikita sa buhay natin yung katangian ni Kristo. Bilang ligtas, dapat bukas palad tayo pagdating sa gawain. Amen? Kaya dito, mga kapatid, letter B, our generosity to the church is a sign of acknowledging God. Amen? Tanda po yan ang ating pagkilala sa Diyos. In what way we should acknowledge God? Sabi dito, by thinking that God is provided of all that we have. Amen? Verse 10. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain at ay magbibigay at maparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Malinaw po dyan, mga kapatid. Hindi ba? Malinaw. Si God ang source at provider ng lahat. Wala po tayong naiambag. Ang Diyos ay seryoso. Tandaan po natin yan. God is serious about giving. Acts chapter 5 verse 1 hanggang 11. Nababasa niyo ba yan? Yung patungkol kay Ananias at saka Sapphira. Kung nadaanan niyo ba yan? Ano bang nangyari sa kanila? Yung mag-asawa, di ba? Dapat maging warning sa ating lahat yan. Yung mag-asawang naglingid sa Diyos. Di ba? Ano nangyari sa kanila? Pinarusahan sila ng Diyos. Di ba? Pinatay sila ng Diyos. Mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Maaaring patayin tayo ng Diyos kapag hindi tayo tapat. Nagtapat-tapatan lang tayo. Amen? Huwag natin isipin, mga kapatid, na tinatakot ko kayo. Ito mismo salita ng Diyos. Galing sa Biblia ito. Hindi ito salita ko. Kaya hindi yan pananakot. Kaya lang dapat tayong matakot sapagkat Diyos ang nagsalita. May kakayahan siya. Pero mga kapatid, kapag tapat din naman tayo, si God din naman po ay may pangakong blessing para sa lahat. Amen? Number 3, giving brings blessing to both the giver and the receiver. Amen? Hindi po yung pinagpala yung nagbibigay lang.
Maging yung binibigyan mga kapatid, pinagpapala din naman. Diba? For God loveth a cheerful giver. Sabi niya, paano nangyari yan, Brad? Dapat yung pinagpapala. Because giving with joy, mga kapatid, not only brings personal satisfaction, sabi dito, but it also bring two directions of blessing. May dalawang direksyon pala ang biyaya ng Panginoon. Kumbaga mga kapatid, unang-una, mula sa Diyos, patungo sa giver. Di ba? Ano pansin natin? Vertical blessing. Tama? Galing sa Diyos, bumaba, papunta sa giver. Yan yung blessing niya. Amen? Yan yung unang-una. Dito, pangalawa, mula sa giver, patungo sa receiver. Horizontal blessing, mga kapatid. Amen? Ano nga ninyo? Ha? So from God to giver, then giver to receiver. Malinaw po yan. Yung daloy ng pagpapala ng Diyos. Ito po yung tamang direksyon ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong, kumbaga, isipin na lahat ng kayamanan, nasa iyo na lahat. Diba? Ano nangyari sa mga taong labis na nag-iipon ng kayamanan? Diba? Ano nangyayari sa panahon natin ngayon? Diba? Lahat ng inipon na yan, pagpapala yan, na dapat para sa lahat yan. Pero inaangkin ng iilan na lang. Although hindi man natin makikita, pero ang Diyos, wala pong nalilihim sa Kanya. At may pananagutan din naman sila sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya sa atin mga kapatid, kapag tayo ay naglihim sa Diyos, hindi tayo tapat sa Diyos, parang hindi naman tayong pananagutan. So, the blessing of God is from God to the giver, then giver to receiver. There are two directions. Vertical and horizontal directions ang pagpapala. Kaya tingnan natin mga kapatid. Letter E, the blessing to the giver. Ito po yung horizontal. Vertical. Ito po yung pag-aaralan natin. Na sinasabi ko na, yung vertical direction of blessing na from God to the giver. Kasi unahin natin yung giver. From God to giver. Sa verse 8, anong sabi dito? Kung balikan natin yung verse 8, ang maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsigsagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. So yan mayroon dyan na pinagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ay galing sa Diyos papunta sa, kumbaga, kung ikaw ay maging channel of blessing o gamitin ka ng Diyos, biyaya po yan. Amen? Kaya, when we give with joy, mga kapatid, ang Diyos mismo ang unang natutuwa sa atin. Yan po yung pagpapala doon. Kapag nagbibigay tayo, si God ang unang natutuwa sa atin. Amen? So, the giver not only brings glory to God, but also invites more blessings from God. Mga kapatid, kapag nagbibigay tayo, yun pala yun. Kumbaga, ang Diyos din po ay maaring hindi niya magbibigay din ng mas maraming pagpapala pa. Kaya yun yung biyaya sa isang giver. Bakit? For God is a cheerful giver. Malinaw pong sinasabi dyan. Verse 9 and 10. Anong sabi dito sa verse 9 and 10? Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Verse 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magparami sa inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Malinaw sa verse 10 mga kapatid, yun ang ipinapakita dyan. Na ang pagpapala
galing sa Diyos, napunta sa giver. Meaning, giving with joy, tiyak na makakaranas ng sapat at masaganang biyaya mula sa Diyos. Sabagat sinabi na niya, God loveth a cheerful giver sa verse 7. Yan po yung Diyos natin, tapat po yan. At kapag siya nangako, gagawa at gagawa yan. Mangyayari at mangyayari yan. So kapag cheerful ka mga kapatid, God is cheerful also to give you more abundant blessing. Amen? Maliwanag po dyan. Letter B. Tignan naman natin yung the blessing to the receiver. Kanina, yung giver. Ito sa blessing of horizontal direction. Kumbaga, from giver to receiver. Yung flowing ng biyaya. Mapalad mga kapatid kapag gamitin tayo bilang alulod ng pagpapala ng Diyos para sa iba. Kapag ikay ginamit ng Diyos, ibig sabihin, kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ang receiver ay nakatanggap din ng comfort at tulong sa kanilang pangangailangan. Yan ang una-unang biyaya dyan. Di ba? Hindi lang material, kundi spiritual din. Bakit? Ito'y dahil naranasan nila ang pagmamahal ng Diyos throughout, sa pamagitan ng ating ginagawa na pagtulong. Naranasan niya yung biyaya ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya mga kapatid, na marahil nagbubunso din naman na para ipanalangin sila, di ba? Praying and thanksgiving. Malinaw mga kapatid, na kapag nagbibigay tayo, di ba? Pag ikay si pastor, alam natin si pastor, lahat tayo pinapanalangin ni pastor. Tandaan po natin yan. Hindi yan lingid sa Diyos. Kung anong turing natin, kung anong treatment natin sa church natin. Pero yung mga ginagawa natin, mga pagsisikap, pagtulong sa church, may balik yan na pagpapala. Anong pagpapala doon? Sa pamagitan ng prayer ng ating pastor. Lahat tayo pinag-pray ni pastor. Tandaan po natin yan. Kaya dapat magtapat tayo sa church natin. Verse 12 and 14. Anong sabi dito? Verse 12. Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal. Maliwanag dyan mga kapatid. Diba? Kundi naman, umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Ano pa? Tanong tayo sa verse 14. Samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Malinaw mga kapatid, na hindi lang ang giver ang pinagpapala ng Diyos. Nakaramdam din sila. Kumbaga dumating din sa kanila ang pagpapala ng Diyos kapag tayo ay nagbibigay sa kanila. Kumbaga yung daloy ng pagpapala ng Diyos, ginamit ka bilang channel of blessing. Napakaraming pagpapala yan ay ikaw ay nagbigay. Yung tumatanggap naman, pagpapala din para sa Kanya. Sapagkat naranasan niya ang kabutihan ng puso ng Diyos. Na marahil, nanalangin din naman yung receiver at sinagot yung kanyang mga panalangin at ginamit ka ng Diyos. Kaya malinaw, both receiver and the giver blessed by God. Amen? Kaya mga kapatid, ikaw, ito dapat mag-encourage din sa atin na dapat, di ba, kapag tumatanggap ka, nagbibigay ka, lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Naramdaman niyo ba yan? Yan ang spiritual na hatid dyan eh. Kapag nakatulong ka sa kapwa, napakagaan sa kalooban. Naramdaman natin na ang Diyos, naramdaman natin na mahal tayo ng Diyos dahil tumulong tayo. Tama? Yung tinutulungan din naman natin
Nakaramdam din siya ng pagpapala galing sa Diyos. Naramdaman niya, napakabuti naman ng Diyos sa akin. Diba? Dahil, kumbaga, nasolve yung problema niya, na-comfort siya. Kaya mga kapatid, dapat makita natin yan. Kaya ulitin ko, malinaw, both the giver and receiver, nakinabang sa blessing ng Diyos. Amen? Kaya konklusyon na tayo mga kapatid. Tandaan natin, wala sa halaga ang pagbibigay, kundi sa puso. Iyan ang tinitignan sa atin ng Diyos. Kaya kung tama ang puso natin mga kapatid, naghatid ng mas maraming pagpapala sa atin. Hindi lang sa atin, maging sa ating kapwa. Ganyan dapat. In other words mga kapatid, biyaya. Yung biyaya, siya na nagbigay dahil minahal at pinagpala siya ng Diyos. Diba pag nagbigay ka, ibig sabihin pinagpala ka, sobra-sobra na sa iyo. Diba? Kaya ka nagbigay. Dahil labis na yung biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya umapaw na siya, di ba? Pansinin niyo yung baso, kapag puno na, umaapaw na siya, di ba? Nanghulog at papunta din naman siya sa ibang sisidlan. Mga kapatid, dapat ganyan tayo. Biyaya din sa tumatanggap dahil na-experience niya yung pag-ibig ng Diyos. Amen. At higit sa lahat mga kapatid, biyaya rin sa Diyos. Dahil siya ay, nalulwalhati sa ating masayang pagbibigayan. Amen. Amen? Amen. Ang tanong, tayo ba ay nagbibigay? Tayo ba ay tapat sa Diyos? Kung gusto natin pagpalain ng Diyos mga kapatid, magtapat tayo. Amen? So yun lang ang mensahe natin ngayong gabi mga kapatid. Apply natin, giving shows the condition of the heart. Number 2, giving is an act of worship. Then giving brings blessing to both the giver and the receiver. Amen? So magandang gabi po sa lahat. Tawagin ko po si Pastor Willie. Akala ko din lang na ito. Puri sa Diyos po at maraming salamat sa muling paalaala sa atin. Kaya sa pagbibigayan sa church, laging ma-misinterpret yan ang pastor. In fact, itong bago lang balita kay Pastor Lisada sa Calvary Baptist Church dito sa sa Dasmariñas. Actually, ang church nila po ay 4th-story building yan. Yeah, bagamat looban sila, no? Looban sila. Pero maganda po yung pinakadulo ng kalsada na pili nila. So deep in na yun, deep in na. Tumbok ang kanilang gate. So nagpagawa sila ng 4th-story building. Then itong kabilang side, parang parang kitchen hall. And then some other part ay parang baka ito yung mga pagka nag-divide na ang Sunday School. Tapos ang ginawa ng mga membro, binilan siya ng lupa sa village pagkat sila naman ay more than 30 years na rin. Halos kasabay sila ni Pastor Per, pero nauna lang si Pastor Permijo ng Dasmariñas.